Narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Panukalang resetting ng kauna-unahang regular election sa BARMM. Lusot na sa second reading ng Senado. Petsa ng halalan, October 13, 2025 na o 5 buwan na pagpapalawig mula sa dating ipinanukala na August 11, 2025 o 3 buwan na extension. Panukala na i-reset ang first regular election sa BARMM, sinertipika na urgent bill ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senator Miguel Zubiri, suportado ang proposed amendment ni Senator Bato de la Rosa na idaos ang first regular election sa BARMM sa May 2026. Senator Robin Padilla, nanindigan din na isagawa ang BARMM election sa May 2026. Mga armas isinuko sa Candidates Forum mula sa 6 na bayan sa Maguindanao del Sur. Patas at mas maraming benepisyo para sa mga reservist, veterans, ROTC, retirees at NSTP graduates, advokasya ng Laang Kawal ng Pilipinas Party List. 7 miyembro ng local terrorist group sumuko sa militar sa Midsayap, Cotabato Province, bit-bit ang kanilang mga armas. 6 na dating miyembro ng BIFF sumuko sa otoridad sa Maguindanao. 6 na armas isinuko rin ng mga dating miyembro ng BIFF. Inclusion hinggil sa Islamic Social Security Institution o ISSI. Inirekomenda na mapaloob sa proposed Bangsamoro Revenue Code. Usapin sa Islamic Finance Principles, tinalakay din sa muling pagdinig ng Committee on Ways and Means ng BTA. Malaking bahagi ng bansa makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dulot ng northeast monsoon, shear line at easterlies. Pag-asa, walang minomonitor na bagyo sa loob at labas ng PAR. Hindi naman pwede na we just decommission na wala naman. Kailangan masunod kung ano yung proseso. We are talking about here 80 billion a year. Every individual in the whole region of BARM wants development, and that's the reason why we ratified the BOL. That was the dream of each and everyone living in the Bangsamoro. Gusto kang paalisin sa kabila ng sincero na pagmamahal. Panahon na ba para i-build at pag-ibayin ang mechanism na tumatakaw sa galaw ng ANP at MIN? Para maging isang dominant political party ang Partido Federal ng Pilipinas. Committed to learn more about law, to learn more about society, how politics works, and how justice can be delivered. Assalamualaikum, mapyang magabi sa Lacano, Langon. Magandang gabi. Araw po ngayon ng Miyerkules, 29 sa buwan ng Enero, taong 2025. Ako si Lirio Bombat at narito na ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines. Lusot na sa second reading ng Senado ang Senate Bill 2942 o resetting ng first regular election sa BARMM sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa panukala araw ng Martes. Ito ay matapos ang isinagawang period of individual amendments ng mga senador kung saan mula sa ipinanukalang August 11, 2025 o 3 buwan makalipas ang May 12 national at local elections ay October 13, 2025 na o 5 buwan matapos ang halalan sa Mayo, idadaos ang eleksyon sa BARMM.
Hindi tinanggap ng sponsor ng panukalang batas na si Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito ang proposed amendment ni Senator Bato de la Rosa na isagawa sa May 11, 2026 ang first regular election sa BARMM. Mr. President, there is a pending motion. We seek your ruling, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion of the Majority Leader to approve on second reading Senate Bill number 2942 is hereby adopted. Congratulations. Mr. President, I move that we suspend consideration of Senate Bill number 2942. Is there any objection? Hearing none, the motion of the Majority Leader is carried. Sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent bill ang panukalang i-reset ang May 12, 2025 elections sa BARMM. Kinumpirma ito ni Senate President Cheese Escudero. Kapag sinertipika na urgent ang isang panukalang batas, ay maaring na itong pagbutohan agad pagkatapos ng third at final reading. Dagdag ng senador, kapag inadopt ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kanilang bersyon, ay ito na ang susundin. Kapag hindi naman anya, ay magkakaroon pa ng Bicameral Conference Committee. Matatandaan na May 11, 2026 ang inaprubahang panukala ng House of Representatives sa petsa kaugnay sa resetting ng BARM elections. Well, may sinertify si Pangulong Marcos na BARM election postponement. Kinlose na yung interpellation kahapon at inaasahan namin na yan ay maaprubahan ng second reading ngayon para ma-third reading namin next week na hindi na ginagamit yung certification. Pero kung kinakailangan, gagamitin namin yung certification at nakausap ko na rin si Senate Minority Leader Pimentel. Kinikilala naman niya na urgent talaga ito dahil kailangan pagpasyahan one way or the other. Kung ipopostpone nga ba yung BARM election so hindi bago kami mag-adjourn. Dahil pag mag-adjourn kami, wala nang sapat na oras para ito i-reset pa kung yun nga ang pasya ng mayoriya ang pag-resume namin sa May 20. Tapos na election. Sir, ilan ba na 1 year? Sa ngayon, may amendment yata na gagawing 5 buwan yung postponement. Hindi pa rin 1 taon. 3 buwan, hindi 1 buwan. Ang pangunahing rason ay na rin sa security officials natin ay para hindi masyadong manipis yung pagkakalatag ng security forces natin kung isasabayan sa panahon ng regular elections. Mas gusto nila, makafocus sila at yun daw ang panahon na kinakailangan nila para mag-refocus ng security forces dun sa BARM area. Pangalawa, para mabigyan din ng sapat na panahon ng BTA kung sakasakali, kung pagpapasya nila, na i-reallocate yung 7 seats na dapat nasa Sulu na nawala bungsod ng Supreme Court decision. Dahil kung i-reallocate yon, meron silang prosesong kailangan pagdaanan sa Bangsamoro Transition Authority, may publication pa yon, tapos kailangan mag-adjust na naman ng balota at period of filing ng COMELEC dahil hindi sila nagpa-file ng kandidato kung sakasakali sa 7 seats sa Sulu. So, binibigyan lang ng sapat na allowance at leeway. Kesa naman bumalik na naman sila sa Kongreso at humiling ng dagdag na 2 buwan o 1 buwan pang extension. Kinatigan ni Senator Miguel Zubiri ang proposed amendment ni Senator Bato de la Rosa na idaos ang halalan sa BARM sa May 2026. Sinabi ng senador, hangad niya na mas mahabang panahon at naniniwala itong hindi sapat ang 5 buwan na extension. Isinusulong ng senador na magsagawa muna ng plebisito sa lalawigan ng Sulu upang matanong ang mga ito kung nanaisin pa nilang mapabilang sa BARMM. Mr. President, I personally also wish to see a longer extension. I know in the last debates that we had here for the extension of the first round of the BTA, I said this would be the last extension. I was Majority Floor Leader then. However, due to the circumstances that the Supreme Court decision that had come out, we need more time to be able to include Sulu in the plebiscite, hopefully to be able to participate in the elections of the new BARM Parliament after this extension. I'm not sure if 5 months would be enough, Your Honor, Mr. President. I would like to put on record that I'm pushing for a longer amount of time. But I think the sponsor is getting, of course, pressure from many quarters
to shorten it. I just want to put that on record, Your Honor. I'm not here to object to the sponsor. I'm just appealing to him that if we can even make it 6 months naman sana, wag naman sana 5. Pero dagdagan mo pa ng 1 month. Kasi 2 buwan na lang naiiwan. Pagbalik po natin, Synergy, we will be taking it up in the SONA. After the SONA, we only have 2 months of work. And then October na po yan. That's already break. And then we're tackling the budget. So I don't know if we have time to really pass a measure to or to give the chance to the people of Sulu to be able to participate in the plebiscite to come back and reintegrate, hopefully, if that is their wish, to the BARM autonomous region. So yun lamang po. I just wanted to put that on record. Thank you. Yes, I would like to take note of that. Of course, we respect the principal sponsor of the Bangsamoro Organic Law. I was also an author, including the presiding officer. Thank you. We all want peace, and we really want this to work. And as much as I want, I also sympathize. As much as I would really want to accede or accept the amendment. But there is still hope. Your Honor, Mr. President, as you all know that I also briefed the Chief Minister and the Presidential Advisor that there's still hope in the BICAM. No? That will be the last hope. So that the last process of the process, the last stage will be the BICAM. So the House of Representatives version has it at 1 year. If we pass, for example, this measure at 5 months, then more often than not, we have a compromise. So hopefully, we meet in the middle ground. So we take note of that. We take note of the concerns of Senator Juan Miguel Zubiri. Of course, being the father of the Bangsamoro Organic Law, your anything you would say regarding the Bangsamoro Organic Law, the BARM, is well taken. No? And I also support anything for peace. So it's not yet over, Your Honor, Mr. President. There is still the BICAM. So hopefully we will have we still have time, no? So that on what would be the best time really to reset the election that will be postponed, Your Honor, Mr. President. Nanindigan si Senator Robin Padilla sa kanyang manifestation na i-reset sa susunod na taon ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito anya ang tamang panahon para magkaroon ng katuparan ang naipangako ng national government. Gusto ko lamang pong maiksi lang po itong manifestasyon ko. Patungkol po ito doon sa binanggit po ni Senator Mig Zubiri, Senator Bato at Senator Alan. Patungkol po doon sa hinihingi po natin na sana po ay 1 year, 1 taon po sa atin pong mahal na sponsor. Ito po ay pinaniniwalaan po natin na ito po talaga ang tama na panahon para po magkaroon ng katuparan muna yung mga naipangako po ng national government. Katulad po nung usapin sa Sulu, pati po yung mga kababayan natin na hanggang sa ngayon ay hindi pa po nakakaboto doon po sa 63 mga barangay. Maraming salamat po. Isinusulong ng Laang Kawal ng Pilipinas Party List ang patas at mas maraming benepisyo para sa mga reservist, veterans, ROTC, retirees at NSTP graduates. Bumisita sa Cotabato City ang grupo at inilatag sa iMinds Philippines ang iba pa nilang adhikain at kung paano nabuo ang kanilang grupo. Ang pangalan ng ating party is Laang Kawal ng Pilipinas Party List. We are advocating for the equal and more benefits para sa ating mga reservists, veterans, mga ROTC natin, retirees, and NSTP graduates. Kaya nga ang nakatagline doon sa amin, ang kawal ng bawat pamilyang Pilipino. Kasi bawat pamilyang Pilipino na may nag-college na anak
member yun siya ng Laang Kawal ng Pilipinas. And ang isa pa na ina-advocate natin is during times of calamity at may mga disturbance, ang tinatawag natin palagi, Laang Kawal ng Pilipinas, mga reservists yun. So we will be advocating for more benefits for them, to protect them, para magkaroon sila ng mga health benefits and other benefits befitting of a volunteer. Yun ang ating kailangan. So kailangan nating, para continuous yun siya and sustained, kailangan ng legislation. That is why we will be their voice sa Congress if ever we will be sent by them to Congress. Nabuo itong party list ito after I was called to active duty in Marawi in 2017. When we were called to active duty, we were 3 officers. Ako, Colonel Almario, Colonel Marquez, and Major Manyalak. So we served in Marawi for 6 months, but when we served, there was a lot of shortcoming because the organization was not prepared. Actually, when we were sent there, matagal yung processing sa amin. We were already in the main battle area for 3 months bago lumabas yung mga calling orders namin. And shortcomings also on the equipment for the reservists. So after Marawi, we went to GSC, pinag-aral kami sa General Staff Course ng AFP Reserve Command. And doon namin naisipan, because of our experiences in Marawi, that we need an organization to represent the reservists in Congress. Kaya nga ang tinawag namin is Laang Kawal, naglalaan ng oras at buhay para sa bayan. So in 2019, we registered the party list. So doon nag-umpisa yun because of our experiences in Marawi. So that's how we started. Ang nire-represent namin, ang gusto naming i-represent ng Laang Kawal ng Pilipinas, ng Laang Kawal Party List, ay ang uniformed or defense and security sector. Ma'am, alam mo, yung reservists ang sinasabi na biggest volunteer group ng ating bayan. Kagaya ng sinabi ni Sir Noel, di ba? Bawat pamilyang Pilipino ay merong isa na reservist. Ang reservists kasi, hindi lamang yung mga graduates ng ROTC, ito ay mga graduates din ng CWATS, ng LTS, yung different components ng National Service Training Program. Kasi yung pagkaalam ng iba, ROTC lang yan. Hindi po, lahat po ng graduates ng components ng National Service Training Program ay reservists. Pagkatapos po, marami po tayong mga force multiplier volunteer groups sa iba't ibang mga komunidad. Ito po ay kasama ng mga reservists at ng iba pang volunteer groups kung meron pong mga pagkakataon na may sakuna, merong mga malaking handaan, may malaking event na kinakailangan na maging meron mga taga-seguridad tumutulong sa ating mga local government units. Ito po ang gusto naming irepresenta sa Kongreso. Yung kanilang mga benefits, kagaya ng, kasi mga volunteers to, kahit po kaming mga reservists, walang mga insurance lahat. Gusto nating maging standard to sa lahat ng grupo na naglalaan ng kanilang serbisyo para suportahan ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa level ng mga komunidad. So, para rin yung kanilang mga pamilya kung sakaling na-deploy o kaya pinag-report ang ating mga kasamahang reservists at iba pa mga volunteer na mamamayan, yung kanilang mga pamilya ay hindi mag-aagam-agam na kung may mangyari sa kanila, hindi nila alam kung paano ipapalibing or paano ipapagamot. Yun po yung mga gusto naming mabigyan ng atensyon at magkaroon ng standardized na polisiya at sustained support in terms of funding and other resources para dun sa mga bagay na yon. 21 armas ang isinuko ng mga local candidates at local government units sa 6 na bayan sa Maguindanao del Sur kasabay ng isinagawang Political Candidates Forum.
Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Isinuko ng 6 na local government units at mga lokal na kandidato ang 17 high-powered at 4 na low-powered firearms sa 601st Infantry Brigade, kasabay ng isinagawang Political Candidates Forum kahapon sa Barangay Kabengi, Dato Saudi Ampatuan. Sinabi ni 601st Brigade Commander Colonel Edgar Cato, ang pagsuko ng 21 na armas ay mula sa mga local leaders at lokal na kandidato ng Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Dato Saudi Ampatuan, Dato Unsay, Dato Hofer at Sharif Agwak. Kabilang sa mga armas na isinuko ay isang M30 M1 Garand Rifle at 5.56mm M4 rifle mula sa Dato Unsay, isang 12-gauge shotgun, isang M203 grenade launcher at 3 9mm Uzi pistol ang mula sa Dato Abdullah Sangki. Mula sa bayan ng Ampatuan ay 2 7.62 M14 rifle at isang caliber 30 M1 Garand rifle. Mula sa bayan ng Sharif Agwak ay isang 81mm mortar, isang 7.62 Ultimax Squad automatic weapon, isang caliber 30 sniper rifle, isang caliber 30 M1 Garand rifle at 2 M79 grenade launcher. Sa Dato Saudi Ampatuan naman ay isang 7.62 sniper rifle, RPG at isang M79 grenade launcher. Habang sa Dato Hofer ay isang caliber 30 M1 Garand rifle, isang M16 rifle at isang Barrett sniper rifle. Pinuri ni Brigadier General Donald Gumiran, ang JTFC Central at 6ID Commander, ang tropa mula sa 601st Brigade, 90 IB, 92 IB, 33 IB, 6 CMOBN, Maguindanao del Sur PPO at mga election officers mula sa COMELEC Maguindanao del Sur sa tagumpay na nasabing aktibidad. 7 miyembro ng local terrorist group ang sumuko sa militar sa Midsayap, Cotabato Province. Kasamang isinuko ng mga ito ang kanilang mga armas. Idetalye mo, Naphtali Bendol. Nagbalik loob sa pamahalaan ang 7 miyembro ng local terrorist group araw ng Martes sa bayan ng Midsayap, Cotabato Province. Voluntaryong iprenesenta ang mga ito kay Colonel Ricky Bunayog, Acting Commander ng 602nd Infantry Brigade, kasama sina Lieutenant Colonel Edgardo Batinay, Commanding Officer ng 34 IB, 11 ID, at Police Lieutenant Leonard Kalayag, Chief of Staff ng Nabalawag SGA BARM. Formal din nilang isinuko ang 2 M14 rifle, 2 M79 grenade launcher, 2 Garand rifle at isang 7.62mm Barrett sniper rifle kasama ang mga bala nito. Formal na isinagawa ang maikling programa sa Legislative Building Social Hall ng Midsayap, Cotabato at pinangunahan ni Midsayap Mayor Rolando Sacdalan at OIC Nabalawag SGA BARM Mayor Anwar Saluwag. Nagpapasalamat din ang militar sa Ministry of Interior Local Government, Ministry of Social Services and Development ng BARM at Department of Social Welfare and Development Region 12 sa paunang tulong pinansyal at material support para sa mga sumuko. Sumuko sa otoridad ang mga dating BIFF members sa Maguindanao. Isinuko rin ng mga ito ang 6 na armas. Idetalye mo, Joelyn De La Cruz. 6 na mga dating miyembro ng BIFF ang sumuko sa mga elemento ng Police Regional Office PAR 27 ng Enero. Pinangyasiwaan ang pinagsamang puwersa ng PIT Maguindanao del Sur, CIT Cotabato City at REU 15 sa pakikipagtulungan ng 2nd PMFC, Cotabato CPO, RDU, ProBar at PIU Maguindanao del Sur PPO. Isinuko rin ng mga ito ang isang Humid Sniper Barrett, M1 Garand, M79 Grenade Launcher, Humid RPG, Uzi at Shotgun. Imomonitor ng ProBar ang mga aktibidad ng mga sumukong individual upang matiyak na hindi na babalik ang mga ito sa kanilang dating organisasyon. Inirekomenda sa Committee on Ways and Means ng BTA Parliament sa patuloy na pagtalakay sa Proposed Revenue Code ang inclusion ng Islamic Social Security Institution o ISSI. Tinalakay din sa pagdinig ang usapin hinggil naman sa Islamic Finance Principles. Ang detalye mula kay Naphtali Bendol. Nagharap muli ang Ways and Means Committee ng BTA Parliament sa pulong araw ng Martes hinggil sa panukalang BARM Revenue Code. Tinalakay sa pulong na magkaroon ng tax neutrality sa pagitan ng Islamic finance transactions at conventional counterparts.
Inirekomenda ang inclusion sa Islamic Social Security Institution o ISSI sa proposed bill na magbibigay ng economic at financial security sa mga qualified beneficiaries lalo na sa panahong magkaroon ng income loss. Pinag-usapan din ang Islamic finance principles tulad ng murabaha o profit disclosed sale, ihara o lease, salam o short-term production finance, istisnaa o long-term production finance, musyaraka o profit o loss sharing, mudaraba o silent partnership, wakala o agency, wadiya o safekeeping, at sukuk o Islamic bond. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, mandato ng Bangsamoro government na magkaroon ng tax system na magsusulong sa promotes Islamic banking at finance. Layunin naman ni Ways and Means Committee Chair Paisa Lintago na makumpleto ang deliberasyon ng BRC sa susunod na linggo sa Maynila. Tinalakay din araw ng Lunes ng komite ang mga probisyon na may kaugnay sa fees, charges at national taxes sa BARM. Pinangunahan ang pulong ni Deputy Speaker Omar Yasser Sema sa pagtalakay ng Title 3 kung saan nakasaad ang fees at charges para sa economic at business services, regulatory at compliance services, gayon din ang social at public services. Binigyang diin naman ni Deputy Speaker Sema na ang registration fee para sa service providers sa ilalim ng Labor and Employment Services ay hindi babaguhin. Tinalakay din sa pulong ang proposed framework para sa national taxes sa rehiyon, kabilang na ang capital gains tax, documentary stamp tax, estate tax, donors tax, at corporate income tax. Samantala, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, dulot ng northeast monsoon at shear line. Para naman sa buong Mindanao, makakaranas din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot ng easterlies. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa weather bulletin mula sa Pag-asa, makikita sa ating iWeather Center, umiiral ang northeast monsoon sa buong Luzon. Magdadala ito ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Aurora. Magdadala rin ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang shear line sa Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, ang buong Mindanao ay makararanas din ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dulot naman ng easterlies. Base sa Pag-asa, walang LPA o bagyo na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 60% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 40% ang chance ng pag-ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 25 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pag-ulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 25 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6:25 ng umaga at lumubog ng 5:54 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. At yan ang detalye ng mga balitang nakalap ng iMinds Philippines ngayong araw ng Miyerkules, 29 sa buwan ng Enero taong 2025. Muling balikan ang mga ibinahagi naming balita sa aming FB pages, iMinds Philippines at Detalye. Gayon din sa aming YouTube channel, iMinds Philippines. Bisitahin din ang aming website sa www.imindsphilippines.com. Makikita rin ang aming mga balita at mapapanood sa aming TikTok, X at Instagram accounts. Hanggang bukas, ako si Lirio Bompat na nagsasabing bawat araw, bagong kaganapan, bagong impormasyon, bagong kaalaman. Ano man ang hamon na ating kaharapin, manatili po tayong matatag at masaya, kapit lang sa Kanya. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan dahil bahagi po ito ng ating kahapon, kasalukuyan at hinaharap. Kaya makinig, magtanong at magbasa dahil iba na ang may alam. Ako si Lirio Bompat. Maraming salamat. Magandang gabi.
Craving a perfect cup of coffee, a refreshing sip of tea, or a scoop of heavenly ice cream? Look no further than Black Scoop Cafe in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Our exclusive drinks are expertly crafted to leave a distinct mark of quality in your mind. With a passion for branding, we put our heart into every detail, ensuring an unforgettable experience for you. Indulge your senses and elevate your taste buds with our wide selection of artisanal coffee, exquisite tea blends, and irresistible ice cream creations. Every sip and scoop is a masterpiece, handcrafted to perfection using the finest ingredients. At Black Scoop Cafe, we're passionate about bringing you the best of the best. Visit Black Scoop Cafe, the ultimate destination for coffee connoisseurs, tea enthusiasts, and ice cream lovers. Find us in Awang Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte, and experience the joy of exceptional flavors that will leave you craving for more. Black Scoop Cafe at Rad Arcade, Awang Branch, Tatuodin Sinswat, Maguindanao del Norte. Elevate your coffee, tea, and ice cream experience today. Treat yourself to a guilt-free indulgence, the healthiest, the most innovative, and delectable avocado treats from Avocadoria. Now swirling in Cotabato City, try their best-seller Avocado Lover. If you want to shake the heat off, try their Avocado Dark Chocolate Shake, Avocado Coconut Keto Milkshake, and Avocado Barley Shake. Blow off some steam with their light ice cream and Avocado Senorita Drumstick, Avocado Ice Cream Cheesecake, Avocado Century Ball Ice Cream, and Dark Mocha Avocado Praline Cake. Also available, Nachos Beef Guacamole. Spread sweetness and happiness with Avocadoria. Now swirling at Branch 1 City Mall, Cotabato. Open from 9 a.m. to 8 p.m. Branch 2, Notre Dame Avenue, Cotabato City. For orders and deliveries, please call 0995-965-6755 or 064-421-5921. Sa STI, high-tech ang facilities. May real-life training at pwedeng mag-aral anytime and anywhere to make students job-ready. Para sigurado ang future mo, choose STI. A healthy living starts with healthier teeth. And Happy Teeth Dental Clinic is happy to serve you. They offer dental consultation, oral prophylaxis or cleaning, fluoride application, tooth restoration or pasta, diastema closure, veneers, tooth extraction, third molar surgery, or odontectomy. Well, worry no more of your denture because they also offer plastic denture, Flexit, casted glass, metal framework, porcelain fixed denture, E-Max crowns, and zirconia crowns. For other services, they also offer root canal treatment, periapical x-ray, bleaching, whitening, conventional orthodontic, self-ligating orthodontic, ceramic orthodontic, myofunctional orthodontic, conventional retainers, lingual retainer, mouth guard, space maintainer, palatal expander, and inclined plane. Visit Happy Teeth Dental Clinic at their maternity branch, Cotabato Puriculture Center, and General Hospital Foundation, Don Rufino Alonso Street, Cotabato City, and at their Almonte branch, Unit 1, 2nd floor, H&J Building, Almonte Street, Cotabato City. For appointments or consultations, you may call or text
0926-236-4862 Maternity Branch or 0936-9569-694 Almonte Branch. See miracle in life every day. Smile. Don't forget, healthy teeth, happy teeth. Visit Happy Teeth Dental Clinic now. Naghahanap ba kayo ng abot kaya at sulit na car service center? Well, finding no more dahil sagot kayo ng Elite Auto Hub. Elite Auto Hub offers the following services: car wash and motor wash, buffing, waxing, auto detailing, steam cleaning, asphalt removal, collision repair, automotive insurance claims. Habang nag-aantay naman kayo, pwedeng mag-relax sa kanilang Decaf Coffee Shop. Enjoy their hot drinks, iced coffee, at iba pang mga inumin. At kung medyo feeling hungry, they also serve all-day breakfast meal, rice bowls, at appetizers. Elite Auto Hub, located at Doña Teresa Street, Poblacion 4, Cotabato City. Open from 8 a.m. to 6 p.m.